call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running. Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, nandito kami sa Avida Bear Settings dito sa Vermosa, Dasmariñas, Cavite. So for this video naman po, yan isang bike check episode yan. Ito yung Pogi Rigid MTB ni Idol Angelo Merano. Yan, from Imus, Cavite. Yan. So pagkatapos kasi ng ensayo ko, yan, nakita ko siya doon sa dulo sa tuktok ng Vermosa Boulevard at kitang-kita natin na overcast, no? Huwag sana umulan. Mamaya na, uwi pa ako sa bahay, tapos papasok pa ako eh. Yun, so check natin ngayon yung kanyang Poging Rigid MTB. Yan, so Idol Angelo, before tayo mag-start, no, tanong mo nakita. Parang first time na kasi kita nakita eh. O nagkakasali silang tayo. Kailan mo ba na-build tong Rigid MTB mo? Last year po ng August. August last year. Opo. Tapos madalas ka dito sa Vermosa? Opo, dito po madalas mag-ensayo. Bale, bakasyon nyo ngayon? Opo. Saan yun, sa ano pala? Saan mo pala na ibiyahe ito so far? Pinakamalayo pa lang po is Sampaloc. Sampaloc doon sa may Tagaytay pababa, no? Opo. Yung Sampaloc ba, Batangas na ba? Yung Cavite pa rin? Batangas na daw po sabi. Batangas na raw, no? Opo. So ano yung dream ride mo pag natuloy ka? Baguio, tapos La Union. Yan, Baguio tsaka La Union, yan. Sa amin yun, sa Bacnotan o kaya San Juan, no? Yan, so ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Ito yung ito yung Mountain Peak Everest Pro na 2024 model na XC Hardtail mountain bike frame kasi wala pa yung kasi yung bagong Everest Pro ng 2026 nandito na yung may internal na eh. So ito nandito pa rin. So ito yung 2024 model. Dati kasi may panindihan sa bike eh. Yan, aluminum 6061 yan pang 29er. Then ang size nito, size medium or size 16. Yan, kita natin naka siya, no, 27.5 na Mountain Peak RGF. Na non-suspension corrected. Yan, kita natin na yung geometry talaga parang laki na partida pa yan. Mahaba-haba yung port na yan. Lalo na kapag naka-Koseblo gravel yan, mas lowered pa yan. Pro na yan sa pedal strike, no. Siguro ito parang pasang-awa o below pasang-awa tong kung i-estimate ko yung crank arm tip to ground clearance. Then yan, tapered yung steerer tube, yan full internal cable routing na na old school, no. Pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6 mm diameter na seat post, through axle yung drop out, then disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Ayan, ito yung rigid fork na Mountain Peak RGF 627 na bagong version, latest version, no. Yan, 27.5 na non-suspension corrected. Yan, ito yung clearance sa 29/2.1 na previous na ito yung previous na pambansang Exeter. Yan. To, straight or non-tapered to. Yan, kasi non-tapered to kasi quick release to eh. Yan, quick release kasi yung dropout ito eh. Pero pag true axle yan, tapered na yan. Then ang disc brake caliper mount din naman yan ay post mount, no. So next naman sa kanya cockpit, ito yung MTB handlebar na Truvative Hasfeld na aluminum 6061 na 31.8 mm ang diameter, straight na may minimal na very minimal back sweep. Yan, then next naman ito kanyang grips. Anong brand ng grips mo? Submit lang po yan. Yung Submit na grips. Opo. Yan, medyo nag-worn out na, nagsisimula na, pero pwede pa rin naman yan. Yan, so next naman ito kanyang stem na aluminum, yan, road nado na negative 17 degree ang nakalagay dito, pero 110. Opo, 100. Yan, 110 mm ang haba. Yan, next naman ito kanyang tapered headset, yan, Mountain Peak na seal bearings. Yung sa kanyang seat lamp naman, ito yung Submit na aluminum Allen type 34.9 mm ang diameter. Yung seat post naman niya Mountain Peak na 352, di ba? Opo, 300. Ang haba, 31.6 mm ang taba, na setback na may single bolt clamping system. Next naman yung kanyang power saddle. Anong brand ito? Prologo lang po yan. Prologo. Yan, Prologo, no, DAS na may buto sa gitna, malambot and flexible. Steel railings at medyo worn out na, no. Yan, nakita natin ang wear. So far okay naman sa yung saddle mo. Opo, okay naman po yung Pero kaya may balak mo pang palitan? Opo. Anong plano mong palitan na saddle? Yung Physic
Arione. Opo, Arione. Yo, Physic Arione ang kanyang papalitan dito kasi nga nakita natin na medyo worn out na. So proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yan, pambansang drivetrain. Itong kanyang rigid MTB na crate setup na naka 1x11 speed. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Yung kanyang shifter, yan, Shimano M5100 na 11 speed. 11 speed. Tapos yung MTB crankset, ito yung Submit Generation 3.0 na Halotech. Tapos 104 BCD. Yan, pang purpose build lang ito na 1x sa isang chainring lang ito sa 104 BCD sa isang chainring lang, no. Ayan, 170mm ang crank arm, then yung kanyang chainring na mukhang anong nangyari dito? Nakakadkad po siguro yan. Yung natutumba yung bike. Kaya pag umiikot po minsan. Sayang, ano? Kaya nga po eh. Patungan na lang yan ng Q-Tix kung meron ganyang kulay. Opo. Yan, ito yung Ragusa 42T na 104 BCD na 1x narrow wide na rounded at chin ring. Next naman itong kanyang MTB clipless pedals. Ito yung Shimano PD M505, tama ba? Opo. M505. Next naman ito kanyang laspag ba ako? Ito yung kanyang chain pala na hollow plate, tanky. Opo. Yan, tanky na 11 speed. So ito naman kanyang MTB kisit sprocket. Ito yung Submit, no? Yan, no? Opo. Submit na 1146 o 11, parang 1146 eh. Ayun nga, 11 po, ayun, nakita ko. 1146 na ano to, no? Light version. Opo, light version. Light version, yan, na 11 speed. So ito yung kanyang RD, ito yung Shimano Diuri M5100 na 11 speed. Yan, so ito yung drivetrain setup ng kanyang puging-puging rigid MTB. Yan, so ito yung kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong, ito yung previous na pambansang Excitar kasi ngayon ano na eh, yung undersize na CST Pax Trail na madaling mapudpod. Yan, maxi space na 29 by 2.1 pala. Yan, wire bead na Excitar. Tignan natin yung clearance dito. Kasi sa newer version ng Mountain Peak RGF, medyo lumaki yung clearance, siguro mga 5mm ang tinaas. Yan, medyo malaki na. Sa older version kasi medyo maliit. Medyo mali. Yeah, pero yan, pasado pa yan. Yung kanyang rims na aluminum double wool and 32 holes, ito yung Submit Brooklyn. Yung spokes and nipples mo, ano to, Ragusa, Weapon, Saturn, ano? Yung ano po? Spokes and nipples. Spokes and nipples. Ano po? Weapon. Weapon. Yan, so next naman sa kanyang hubs, ito yung dating pambansang hubs. Na ngayon ay ano na, 'di ba? Alam ko pambansang hubs yung mga Hasins Pro 7 Opo, no? since Pro 7 na. Tangke. Yung maingay, Opo. na affordable. Yan, ito naman yung Speed 1 Soldier, no? 6 poles kasi type of free body seal bearing. So i-check natin yung tunog nito, idol, kapag naka-free wheel. Sige po. Mabilis po, mabagal or sa katamtaman lang. Ikaw ba na bahala? Yung malo na, yung pinakamabilis na. Sige po. Para ma-maximize yung ingay. Matining. Pero sakto lang sa pandinig. Opo. Ayoko po yung mas maingay ng todo. Ayun, ayoko ng Speed 1 Sniper, masakit sa tinga. Kaya Ako- nga po eh. Ito matining. Ako naman kasi gusto ko rin na okay lang naman sa akin yung maingay, although na wala namang performance benefits yung ingay. Pero yung okay na yung ano yan, yung tining. Basta wag lang yung parang sasabog yung eardrums ko. Eh. Opo. Speed 1 Sniper yun eh. Ayan, so yan yung tunog niyan eh, no? So lasa lang sa kanyang brake set. Yan pambansang brake set. MT200. Yeah, Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. So lasa lang sa kanyang rotors. Yan, unbranded. Unbranded to, no? No, Opo. Stock yung rotors. Wala pong money. Okay lang yan, basta gumagana. Yan, 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. Then ang timbang niyan, the usual sa mga typical na mga fully aluminum na rigid MTB. Mga mahigit 11 kg siguro, mga 11.5, 11.6. Nakakalimutan ko lagi kasi yung timbangan ko. Kaya nga po. Kasi wala akong paglalagyan sa malito bulsa ko. Then ano pala, magkano yung total cost ito? Total cost 30k po. 30k. Yan. Ano yan? Full, lahat yan brand new? Opo, brand new po yan lahat. Pero na lang dun sa rotors na hindi pa po napapalitan. Pero yun, makapal pa naman, okay pa naman yun.
Yan, so ito nga yung poging-pogi na Mountain Peak Everest Pro na version 2 Rigid MTB ni Idol na. Yan, so mag-shoutout ka na. Shoutout sa papa ko na nag-support na sa pagbabike ko. Thank you pa. Yun, sana all supported. Yan, so kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Pogi Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick na lang yung notification button. Habang pag na-totally notify kayo, kasi parang nararamdaman ko numabon na eh. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.